Kausapin natin ang Executive Director ng FPA, si Executive Director Glenn Estrada. Director Estrada, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Kumusta po kayo? Good morning, Katunying at Ka Jerry. Opo. Morning po. Opo. Natanggap niyo na po ba itong reklamo na to? Kayo pala inireklamo dyan sa Malacanang? Nakarating na ba sa inyo yan? Opo, kahapon po ng mga hapon po namin natanggap yung sa 888 ako. Opo. Teka muna, sino po ba ang nag-file ng complaint? Sabi nga namin, unanimous lang ba yun? Unanimous ba yun o may pangalan? Sa hanay namin kasi hindi namin po nakikita yun eh. Nakalagay po kasi anonymous. Anonymous na complaint. Opo. Opo. Okay. Bakit po ba in the first place ay naglabas kayo ng ganitong policy na bawal ang pagbebenta ng fertilizer online? Bakit? Meron po bang proliferation yan online? Actually po, yung isang paglilinaw namin dyan, sa hanay po ni FPA, kung titignan nyo po yung mga in-issue namin na lisensya, wala pong specific po na i-issue si FPA bilang na lisensya para sa mga online activities. So, ang nililisensyahan po ni FPA ay katulad po ng manufacturer, importer, distributor, dealer, mga ganyan, no? Sa lahat to ng aming lisensya ay wala po kaming maitapat na lisensya for you to authorize online selling. Yun lang po yung paglilinaw po nung inisyu namin na memorandum circular na wala kaming specific na ini-issue para po to do online selling. So in other words, hindi kayo nag-authorize ng online selling? Sa ngayon, parang technically ganun yung lumalabas, no? Pero nung binawi namin yung MC17 series of 2020, kasi parang yun yung nagkukos ng confusion dun sa issuance ni FPA dati. Kaya namin nilabas yung MC1 series of 2026 para po mawala na po yung confusion na yun. Kasi yung iba, akala nila basta may lisensya ka, pwede na ang mag-online selling, no? Yun. So anong para mas malinaw ho. So pwede pa rin makabili at inaalaw pa rin, pinapayagan. Eto, binuksan ko kasi itong Losada. Meron eh. Meron mga fertilizer eh. Ngayon? So ibinabawal niyo ho ba talaga? Para maging specific na po tayo, diretso. Ibinabawal niyo ba ang online selling ng fertilizer? Again, ulitin ko po, no? Wala po kaming nalilisensyahan na entities para po mapayagan ang online selling. So, nabanggit niyo po kanina yung may proliferation. Marami po, opo. Gaya po, no, may mga entities po sa online selling overseas. Hindi po natin nako-cover yung mga yan, no? So, yung pagpasok at pagbebenta na mula overseas, ay meron pong karampatang permits yan dito sa Pilipinas, no? Kung kayo po ay magpapasok po ng pesticides, bukod dun sa kayo kailangan may lisensya, kailangan nyo i-register yung produkto, meron po kayong import permits na kailangan i-secure sa FPA. Sa online na transaction, wala pong ganun ngayon. Meron na po bang incidents na o report po sa inyo na ang isa po nating kababayan ay bumili online ng fertilizer o pesticide for that matter na substandard o kaya ay peke o kaya walang effect o walang bisa, ganon. Marami na, hindi lang po farmers, even yung mga isang nagrereklamo po dito, mga registrants natin, no? Yung mga companies na lokal na dito sa Pilipinas, kasi yung kanilang mga produkto hindi naman nila inauthorize din, no? Wala silang agreement doon sa mga sellers, pero nabebenta yung kanilang produkto at
kadalasan yung iba dito ay magugulat sila naka-sale or di kaya marami pong promotions nalagay doon. Pero ang ending po, nabudol po yung bumili kasi peke po yung product. Yun ang problema. Yun nga pero ang problema kasi may mga online stores na maraming klase ng tinda, hindi lang fertilizer. Maraming tinitinda. So maaring makasama doon ang fertilizer nga na galing China. Sa online ganoon naman marami yung galing abroad. So paano ho mangyayari doon, Director? Halimbawa, ito sa Lazada, o-order ako, meron dito 101 pesos lang. 1 kilo? Baka isang bag yan, ha? 2 kilos na to eh. 2 kilos na? Plant-made bio-organic fertilizer. 2 kilogram. Ayan, 101 pesos. Paano ho mangyayari doon? Kapag kinlik ko to, mababayaran ko to, i-deliver na sa akin to kahit na ito'y galing sa kung saang bansa. Tama po, yung pong sa naging usapin namin nung nakaraang linggo, nandun naman po yung Lazada, nandun din po yung Shopee. Sila po yung aming yung mga nakarating. Hindi po kasi naka-attend yung ibang online platforms. Nabuksan yung usapin na yan at napag-uusapan namin din yung kanilang kung paano po sila nag-onboard ng mga sellers nila. Kasi gaya po niyan, kailangan yung produkto na nabanggit niyo po, Jerry, no? Rehistrado yan. O dumaan sa masusing pag-aaral. Mayroon po kaming mga kinakandak pa na trials dyan, laboratory analysis, para po makonfirma ng bawat produkto na magamit at hindi po siya magre-resulta ng crop damage sa huli. Saka hindi lang po crop damage, baka yung damage sa mismong gagamit. Kung hindi tama po. Opo. Hindi halimbawa hinawakan nung ng bare hands niya yung fertilizer. Nung pala yun. Nakakalason pala. Nakakalason, 'di ba? Kasi nga walang accountability yung nag-deliver yung binilhan mo Tama po, no? Yung pong mga ganyan na unregistered products, meron din po tayo nakikita expired products, bukod pa sa counterfeit. Tapos, alam nyo po, sa karamihan, din sa online, ang pagre-repack po ng mga ganyan na produkto ay mayroong explicit na lisensya yan sa FTA. So, yung mga ganyan na kilo-kilo, pag bibili po kayo sa mga dealers namin, meron pong define na label at packaging. So, hindi po siya basta-basta naililipat, nare-repack. Kasi po yan po ay malaki yung tsansa na ma-counterfeit o ma-compromise po yung produkto. Yan. Tama. Naintindihan natin na kayo concerned lang para sa consumer protection lang. Tulad din naman ng iba na ibinebenta online na ang daming peke. So ano recommendation o suggestion po ninyo, Director, para sa mga naghahanap ng fertilizer na sa mabilisang pagbili? Lagi natin mong tinataguyod yung lisensyado, rehistrado, sigurado. Yan. Ang ating mga establishments, marami-rami po yan. We have about 13,000 dealers nationwide, no? At sa ngayon, hindi pa namin alam po ilan yung online sellers. Pero itong particular na instance ito ay nagbibigay din ng pagkakataon para pag-aralan natin yung kung paano natin maaalaw o magkaroon ng regulatory environment at masupport din naman natin yung yung online selling. So, isang paglilinaw sa hanay namin, hindi po namin binaban. Ang mukod, bagkos binubuks namin yung pag-uusap, no? Para po maiayos itong particular na niche ng market na ito dahil sa ngayon, as the product moves, including, di po ba, marami po tayong binibili sa online, andyan yung pagkain, andyan ang gamot. Sa ngayon po kasi magkakasama yan na sa loob ng warehouse.
magkakasama Oo nga po pala, yan, no? lalo na Oo sa nga, side, oo. sa side ng rider. So yung exposure po, no, yung exposure ng mga ibang produkto sa toxic at hazardous na chemical gaya po ng fertilizer at pesticide ay sa tingin ko rational lang na i-hit natin yung pause, no? Parang we are hitting a pause for this para lang po mas makapag-usap as mas maayos natin. Definitely yung mga ano namin, no, itong mga nakita namin na sellers overseas, talaga pong hindi po namin ito papayagan dahil kailangan po talaga ito ng may karampatang permits. At definitely yung mga unlicensed ay wala po dapat sa ganitong kumbaga hindi dapat sila ma-engage sa ganitong pagbebenta Ano dahil sabi ni ang Lazada? dami pong training. Ano sabi ni Lazada sa ni Shopee dito? Ang understanding ko sa sinasabi niyo ngayon, if you hit the pause, baka isususpend mo na. Haba pong nag-uusap po kami. Mas maganda na rin po ito kasi parang ang tagal nitong naabutan ko lang din naman po itong issue na to. Pero parang walang naging firm na guidelines para dito. Hanggang sa umabot na tayo sa ganito ngayon. So suspended muna ang mga online selling nito, online transaction ng fertilizer saka pesticide until such time na maayos yung baka kailangan nyo maglabas ng mga guidelines dyan na mas specific at ma-discourage din yung ating mga kababayan sa pagtangkilik na baka mga wala pang mga tatakyan Kaya pagka nalason pa yung tao dyan hindi sino ngayon ang papapanagutin mo. Balikan niyo po kami dito, Executive Director, para po makatulong kami sa public information. Maraming pong salamat. Sige po. Please po. Please po. Ano niyo related ho ba kayo kay ERAP, Director? Hindi po. Alam mo, walang bigote to Walang bigote. Bigote. Thank you, Thank you, Executive Director. Director Glenn Thank you po. Estrada ng FBA. Magandang umaga po. Masamang